Kumusta sir yung naging resulta po, yung kabuuan na resulta ng ating isinagawang palarong Bicol 2026, Sir Francis? So far, so good po in our assessment kasi even social media, even in mga partners natin in media, wala naman po kaming naririnig na negative until the last hour na tapos po ang ating palarong Bicol. So far po, wala naman pong mga kaguluhang naganap, walang nakawan, wala pong lahat. At syempre, sa sports natural na yung mga injuries, and good enough, wala namang major injury, kundi mga minor injuries lang po na kaya namang uh, bigyan solusyon. At yung iba naman yung mga division offices, mayroon naman po silang mga medical contingency na na-address naman po nila kung ano ang kailangan bigyan ng pansin, lalo na doon sa mga injuries ng bata. Opo. Eto sir, malaman namin and para lang din po sa kaalaman ng ating audience, sino ba sir ang nag-overall champion dito sa palarong Bicol? And ilan, pwede nyo bang ibigay sa amin sir kung ilan yung mga nakuha nilang gold medal, Sir Francis? Opo, ang overall natin is Naga City po. And we are glad na even sa opening and sa closing program, andun po ang ating buting mayor na si Mayor Lenny, the Honorable Mayor of Naga City. And they got 76 or 77, I think 77 gold. Then sumunod po yung Albay na mayroon po silang 65. Then sumunod po yung Cam Norte na mayroon silang 59 at sumunod po yung Legazpi. Yung top 4 lang po yan kasi champion 1, 2, 3, 1, first runner-up, second runner-up, third runner-up. At yung Legazpi mayroon pong 48 golds. Yan po ang nabigyan natin ng major award na nag-receive ng plaque. Champion, Naga. First is Albay. Second is Cam Norte. Third is Legazpi City. Alright. Yung mga nakakuha sir ng gold medal, halimbawa sa Naga, sa Albay, sa Legazpi, or kung saan pa man division, yun na sir yung magre-represent para sa palarong pambansa, Sir Francis. Usually ganun po. Kaya lang may tinatawag po tayong dun sa mga measurable sports. Ano po ito mga measurable sports? Ito po yung athletics, swimming, and archery. Measurable since kayang sukatin sa pamamagitan ng oras, ng score ang mga ang sports na to. Ibig sabihin, may binigay po sa ating talaan ang national government, yung National DepEd na sinatawag nating qualifying standard. Kailangan po makapasok sila doon sa qualifying standard para po siguradong makasama sila sa parang pagbansa. Halimbawa po, yung sprint, yung known sa atin na 100-meter dash. Nagbigay, halimbawa, hindi ko ma-recall yung tamang exact time na ibinigay ng national government sa atin, ng central office namin. Halimbawa, 11 seconds. Dapat matakbo ng bata within 11 seconds. At pag hindi niya yun natakbo, kahit po siya ang gold medalist, nakuha niya yun ng 12 seconds, ibig sabihin, hindi siya papasa doon papunta sa papunta palarong pangbansa. So dito po, ang kalaban mo, parang ika nga is sarili mo. Kailangan mabit mo yung binibigay na qualifying standard ng central office ng DepEd. Pero, pwede pa din naman kayong maging kasama sa delegation kung hindi niyo nabit yung number of what is this, the qualifying standard na binigay ng national government, pero subject for deliberation pa po ng BRAA. Yung BRAA po, ito po yung organization ng mga superintendent headed by our director, si R.D. Gilbert Sadsad, at na ang aming assistant director na si A.R.D. Bebs. Dito po pag-uusapan kung kailangan pa bang ipadala o hindi. Kasi ganito po yon. Halimbawa, ang number time to beat, 400 meters. Ang time to beat is 40 seconds. Kung tayo naman abot ng 70, so ano mangyayari po pagdating sa parang pagbansa? Nagkakapi na po yung kalaban, yung ating anak, tumatakbo pa. Baka po lalong mabuli lang. Yun po sanang nais namin pabatid sa mga magulang na hindi na po sasabihin natin child protection kasi nag-gold hindi nyo man lang sinama. Una, nais namin pabatid na hindi siya nakapasok sa qualifying standard. At pangalawa, nais din po namin proteksyonan yung bata na wag na sanang mabuli doon. Alin po ba ang mas maayos? Yung isama siya na nabubulihin
o yung wag na munang isama at magpalakas muna dito at para sa susunod na paligsahan, lalo siyang gagaling. Yun po ang nais naming iparating sa mga magulang ng mga bata na naka-gold doon sa mga nabanggit kong sports discipline. Opo. Ito, so ibig sabihin pala Sir Francis, doon sa mga measurable sports, kahit naka-gold ka, hindi yon guarantee na sa palarong pambansa ka natutuloy. Sir. Opo, yun po ang kinalaunan doon at doon din po pupunta yon. Hindi po yun guarantee. Kaya nga po nagbibigay tayo at galing po ang standard time yan sa national po namin, sa DepEd Central, na kailan mabit mo yun para sigurado kang makasama sa palarong pangbansa. Otherwise, ganito po kasi, lahat ng region may qualifying standard. Iisa lang po yun. Ibig sabihin, pag hindi mo po nabit yun, mahina po at napakaiksi at lesser ang chances mo of winning in palarong pagbansa. As a matter of fact, sa totohanan lang po, Bumukir, yung mga region na yan, hindi lang po nabibit nila yung qualifying standard, but mas mataas pa po doon. Or shall I say, mataas in the sense na kung ang qualifying standard sa 100 meter sprint is 11, sila po nakukuha nila yan ng mga 10, 10.5 or 9. Kung tayo umaabot ng 12, 14, ano po ang chances of winning? Wala. So ibig sabihin, tatawanan ka lang doon, baka mabuli pa yung mga anak mo, natin, makakantsawan pa. Kaya napapaisip po tayo ng ganyan na huwag na munang ipadala. Totally, hindi naman po talaga siya umabot. Pero hindi ko po sinasabi na hindi. I-deliberate pa po yan natin kung may chance pa ba talagang umabot siya or maging competitive enough papuntang palarong pangbansa. Alright. Baka sabihin, Sir Francis, nung isang atleta na nasa measurable sports na nanalo ng gold, ako yung naka-gold, bakit hindi ako maglalaro sa sa palarong pambansa? Yung natalo ko, yun yung maglalaro sa palarong pambansa. Baka may ganon, sir. Sa palagay ko po, hindi siya mangyayari yung natalo kasi ibig sabihin, pag nag-gold ka, hindi mo inabot, how much mo your silver? Logic will tell us na hindi pwede yung silver kasi hindi nga umabot yung gold, di paano umabot yung silver? So, ganun lang po. Kaya, napaka-imposible talaga. Pakipaabot po, patulong na maipaabot po yun sa mga magulang. Alright, yun, at least nalinawan kami doon, sir. Ito, sir, balik tayo ulit doon sa naging assessment, sir, ng Palarong Bicol. Ano po? So, yung in terms of security naman, sir, kumusta? Wala naman bang nangyaring kaguluhan nung nakaraang mga days ng Palarong Bicol, Sir Francis? So far po, wala kaming feedback na may mga nangyaring kaguluhan. Even po sa labas ng mga playing venues, wala po, matiwasay at maayos. At well coordinated po sa mga line agencies natin. Yung kapulisan, yung PSO, yung may army nga po, may Coast Guard, may BFP, lahat po yan, yung LGU, lahat po yan, yung electric cooperative namin dito, yung water district, yung mga hospital, mga doktor, lahat po coordinated po kasi ang kagandaan lang po is siguro sa sunod-sunod naming pag-host, may ginawa po kami ditong nung tinatawag namin na IMT, Incident Management Team. So lahat po ng line agencies, ang doon na po, may nagjo-duty po sila. So every time po na may problema, may issue, iti-text nila o itatawag doon sa aming IMT, ang doon na po represented ng mga agencies na yon, automatic action agad. At so far po walang kaguluhan and even po doon sa mga previous na, di ba, kung minsan may nangyayaring gulo doon sa playing venues, nagkakapikunan, yung mga kupunan. Wala po ngayon. Unang-una, oriented na po lahat. Binibigyan po natin ng magandang orientation at binibigay po natin ang burden sa mga bata. Sa coach, kailangan oriented masyado yung coach. Alam niya kung paano niya ikokontrol yung mga bata. At hindi lang po yun. Pinasiguro po namin, identified namin yung may mga potential na medyo na baka magkagulo, linagyan po namin ng enough security para po kung ano man mangyari, wag na mag-escalate at wag na pong lumala at mahinto kaagad. At doon, sa presence po ng ating security, wala po talagang mangyayari at wala talagang nangyaring kaguluhan. Alright. Pagdating, sir, sa mga atleta, wala naman ba, sir, na default? Walang na disqualify? Walang nahuli, Sir Francis? So far po, wala namang feedback sa amin na nahuli
nahuli or na default. Kasi part of the discipline po, sabi pa ulit-ulit kong sinasabi, ang sports is more on discipline. Part of discipline is punctuality. So kung hindi ka dumarating sa oras, ibig sabihin, kulang yung disiplina mo. Not unless untoward incident happen, kaya hindi ka nakarating. So, mayroon po yung isang case, yung nagkaroon po ng appendicitis from Catanduanes Division. So, nag-undergo po siya, underwent ng appendectomy doon po sa hospital ng Legazpi. So, yun po ang hindi nakalaro. Kasi, siyempre, sino maglalaro na bago kang operahan? So, yan lang po yan. At yun naman po sa amin naman, pag sa hospital ng Legazpi, paulit-ulit namin sinasabi yan, libre naman po yun. Pero outside the hospital ng Legazpi, halimbawa BRTTH, siyempre iba naman po ang usapan doon. Mayroon lang po silang priority line, pero kung may babayaran po, it is the division where they came from ang may sagot na ng babayaran. Yun po ang aming usapan. Alright, okay. So pagdating sir sa halimbawa itong Bulkang Mayon, hindi naman ba naka-apekto sir sa atin itong kasi itong Bulkang Mayon parang yata may nasa alert level kung anong number dito sa Legazpi. Hindi naman po ba ito sir naka-apekto sa atin sa paglalaro ng mga atleta sa Palarong Bicol, Sir Francis? Actually po, hindi po siya naka-apekto kasi doon lang po, lagi lang siyang alert level 3. Ibig sabihin, wala po siya gaanong distraction na naidudulot. Maliban na lang yung patak-patak ng kaunti ng access, pero going to third district, hindi po dito sa amin sa second district, wherein yung Palarong Bicol ginagawa. Parang nga nakatulong pa kasi assessment namin lalong lumaki. Dumami pa yung mga, siguro, hindi lang, ang sinadya siguro, hindi lang yung laro, pati yung Volcan. So mas lalo po yung lumami yung even mga local tourists natin dahil sa Bulkang Mayon. Dahil nakikita nila at curious din yung iba, makita siguro kung ano ang nangyayari sa Bulkang Mayon during eruption. So wala po siyang effect doon sa palaro. Okay. So ito, sir, palibasa tapos na ang Palarong Bicol, ano naman sir ang ating mga next move para paghandaan itong Palarong Pambansa, Sir Francis? As of now po na we are planning doon po sa lahat na actually nagkaroon na kami ng initial meeting doon ng mga tinatawag nating TMC. So ito po yung technical management team, selected po ito. Ito po yung mga division sports officers kung paano namin plano na po namin at schedule na po namin, naka-schedule na yung days and dates of training papunta doon sa Palarong Pambansa. So para nga po, as of now, naisabi ko na din po yan. Kasi mostly naman po talaga sa totohanan sa Legazpi ginagawa. Kasi the most strategic place, venue na gawin ang mga regional training is yung Albay province pa din. Doon po yung Legazpi, Tabaco, Albay, and Ligao City. Kasi yung galing pong Catanduanes, at least hindi na pupunta ng Naga. Yung galing po ng mga Sorsogon, Masbate, dito na lang po sa Legazpi. Ibig sabihin, lesser ang travel. So, nai-connect ko na po yan sa aming superintendent at assistant superintendent na si Sir Danilo Despe and si Sir Larry. And okay naman po sila. At even doon po sa Ligao at Liginubatan and Tabaco, so pinag-usapan na po namin na dito na lang gagawin yung Regional Sports Concentration Training. Regional Concentration Training po siya. Ibig sabihin buong region na magkakaroon ng training dito. Concentration po. Iisa dito lang po within Albay Province para at least mapaghandaan yung Palarong Pambansa. And may kakaroon po kami ng selected focus sports, special training. Ito po yung mga sports na pwede nating madala at pwede natin panalunan doon sa pangbansa. Ito po yung mga combative sports, at then yung athletics, na ito po ang kadalasan na nagbibigay ng gold sa Kabikulan. Pero hindi lang po yun. Uulitin ko, lahat po magkakaroon ng regional concentration training. Lahat ng sports, maliban na lang kung yung team sports, kasi iba po ang senaryo ng team sports sa individual sports. Yung individual sports, pwedeng dalawa sa Naga, isa sa Kamsur, isa naman sa Catanduanes. So ibig sabihin, gaya po ng table tennis, 4 ang player. Pwedeng dalawa sa Naga, isa sa Masbate, isa sa Catanduanes. So pupunta po sila sa Legazpi para mag-training. Pero ito pong mga team sports,
wala po itong manggagaling sa ibang division. Iisang school po sila. Halimbawa sa Naga, ang nanalo yung nag-champion yung AMA, if they choose to stay there, we will permit since we will give them we will allow them since iisa po ang eskwela na pinanggalingan nila at mas maganda na iisa lang po sila at doon po sila mismo sa venue nila rather than going to Legazpi or to Ligao na may iba yung siyempre iba ang atmosphere ng doon sa sariling bahay, sariling tahanan kesa doon sa nagdadayo ka. So mas mainam po. Pero but if they choose na to go to Legazpi or to Albay province, any part of Albay province for the training, then we will allow them. So we will give them the liberty to decide kung saan po sila mas gusto mag-training. Alright, opo. Kailan sir magsisimula yung concentration training natin and yung training po doon sa mga selected na sports, Sir Francis? As of now po sa plotting namin, subject to change pa po kasi hindi pa approved ni RD Gilbert. So subject for approval of the BRAA and subject for deliberation of BRAA pa din. Pero ang initial po ngayon, yung ating focus sports na binabanggit ko is magsisimula ito ng April 14. April 14. Yung regional concentration training naman po, magsisimula ito ng May 4. Kasi ang alis po dito is mga May 18 papuntang Agusan del Sur. Alright. Eto sir, para alam din sir ng ating mga nakikinig sa atin, kailan sir ang palarong pambansa, Sir Francis? Ang nakalaan po sa amin, ang pinaka opening program ayon po sa informasyon na ibigay sa amin is May 24, not unless magbago pa po siya. So if it is May 24, kung magbabarko po yung ibang delegation is it took 2.5 days bago po na makarating ng Agusan. So we are planning to leave the region on 18 or 19 of May ngayong taon po. Alright. Eto sir, mga second to the last question na lang. Meron ba tayo sir plano sa mga naka-gold na atleta dito po sa ating region? Sir Francis? Yung Palarong Bicol po is a process of selecting best athlete going to Pampanga to represent Bicol region. So doon naman po sa Palarong Bicol is they are the representative of their own division. That includes their LGUs. Kasi collaboration po yan. Laging LGU po ang kasama natin dyan. So gaya po sa amin sa Legazpi, so si Mayor Isham Ismail po is, at palagay ko, true to all, magbibigay naman po sila ng incentive. Kasi lagi naman po yan. Pero hindi po kami, actually, hindi po talaga ako fan. Paulit-ulit ko yan na sinasabi. Hindi ako fan ng napakalaking incentive. Kasi kung minsan nagkakaroon ng misconception yung bata na talent for sale na. Pero ganun pa man, mayroon din naman na positive side dyan. Mas lalo na siguro namomotivate yung bata. Pero motivation shall comes through siguro motivation in other way around na you encourage the child to play na talagang with their best ability. Hindi dahil doon sa pera. Pero if ever po na may nagbibigay ng LGU na ganun, malalaking halaga, so be it po kasi alam na nila ang gagawin nila. Na-orient naman nila yung bata, binibigyan nila yan ng counseling na sa katuwaan lang po at tuwang-tuwa ang LGU, tuwang-tuwa ang kanilang division office. So nagbigay sila ng ganun. So alam nila at alam po nila talaga yan. Sa totohanan po, Bumbukir, alam ng mga division offices ng LGU kung paano i-approach na hindi maging mukhang suhol yung incentive. Yun po ang aming assessment dyan. Yung aming takeaway dyan. Alright, yun. At least malinaw din sa amin, Sir Francis. Eto, sir, bago tayo matapos, siguro kung meron kayo, sir, gustong pasalamatan sa tagumpay ng Palarong Bicol 2026, mensahe natin sa mga atleta, panalo man or talo, especially yung mga magre-represent ng ating region sa Palarong Pambansa. Sige, sir, bigay ko ulit sa inyo ang linya po. Unang-una, we would like to congratulate in behalf of our RD, Sir Gilbert and Sir Bebs and with the 13 Division SDSS and ASDSS. So congratulations doon sa mga nanalo at sama-sama tayong pupunta sa Palarong Pambansa. Pangalawa, doon sa mga hindi natalo, that is part
po na disiplina, that is parts of sportsmanship, and that is part yung ng aral na na makukunan ng mga bata, yung pagiging talo sa palaro. Hindi ibig sabihin na pag sumali ka, panalo ka. By simply joining, pero sa amin pong pananaw, at lalo po sa akin personally, pag by simply joining na palaro pang Bicol, naging atletika, panalo ka na po. Ibig sabihin, magaling ka na talaga. Nagkataon lang na hindi pwede lahat panalo. At doon po matututo tayo to accept defeat. Sportsmanship, ang doon pa din po yun. Hindi ibig sabihin na natalo ka na, end of the world. Hindi po. Make it as a challenge doon sa mga natalo. Make it as a challenge. The next time, you have to strive more better. At next time, baka sakali, yung better na yon ma-convert sa panalo. At kami po, lubos nagpapasalamat sa ngalan po again ng aming director, ng aming mga superintendents, sa inyo, even sa inyo, our media partners. Kasi kung hindi po sa inyo, try to imagine yung palarong Bicol, kami-kami lang, napaka-boring. Wala man lang pong, walang alam yung masa. At may mga parent po na wala doon na may atleta, may mga anak na atleta. So with you, our partners in media, batid po namin sa kanila na ibabahagi kung paano na natanalo, kung ano nangyari sa mga anak nila, at kung ano po ang mga updates at kaganapan sa Palarong Bicol. So we would like to thank also our media partners at sa buong Kabikulan at buong Bicolandia dahil sama-sama naman po natin yung itinaguyod ang ating Palarong Bicol.